si dating Senador Miriam Defensor Santiago matapos ang 2 taong pakikipaglaban sa sakit na lung cancer. Inalala ng kanyang mga nakasama sa Senado ang mga nagawa ng tinaguriang Iron Lady of Asia. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Naka-half-mast ngayon ang bandila ng Pilipinas sa compound ng Senado bilang pagrespeto at pagluluksa sa pagpanaw ni dating Senator Miriam Defensor Santiago. Para sa mga nakasama niya na matagal na panahon sa Senado, tumatak si Santiago bilang matalino, matapang at may paninindigan. She was a classmate and a friend. Worked together in some areas. We oppose each other in other areas. But Miriam had a brilliant legal mind. She's a loss to the nation, and her brand of public service is worthy of emulation by our future generations. Naglaan ng ilang sandaling katahimikan sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa Freedom of Information Bill upang mag-alay ng panalangin para kay Santiago. She lectured me on the importance of having a Freedom of Information Bill. And I will never forget her for that. So this bill is also dedicated to her, and hopefully we pass it also in her memory. Maging ang dating nakaalitan nito na si dating Senator Juan Ponce Enrile na inakusahan niya ng pagiging utak umano ng PDAF scam ay nagpahayag rin ng kalungkutan sa pagpanaw ng dating senadora. Kalimutan ko na yun, ganyan ako. Hindi ako nagtatanim na masamang kalooban sa masisino. At ngayon, pinagdadasal ko siya. May she rest in peace and with the Lord. Nagluluksa rin sa pagkamatay ng senador ang naging running mate nito sa 2016 presidential elections na si dating Senator Bongbong Marcos. Aniya, maaalala si Santiago dahil sa kanyang talino, husay sa Senado at sense of humor. Hindi naman malilimutan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang imahe ni Santiago bilang graft buster at Iron Lady of Asia. Umaasa ang Pangulo na patuloy na magiging gabay na bansa sa darating na taon ang legacy ni Santiago. Nanungkulan sa Senado si Miriam Defensor Santiago mula 1996 hanggang 2001 at 2004 hanggang 2016. Isa siya sa mga sinasabing may pinakamaraming naihain at naipasang batas, katulad na nga ng Reproductive Health Act of 2012, Sin Tax Law, Climate Change Act of 2009 at Magna Carta of Women. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.